Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ay sabi rito ay here's why Bitcoin tank 17% to $40,500 since ETF arrived. Kaya ayan, ayon po rito ay pag-uusapan po natin sa balitang ito ang dahilan kung bakit bumagsak itong market price ni Bitcoin hanggang sa presyong $40,500 nung dumating na ang mga inaasahan nating mga ETF products. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon, ang sabi po rito ay on-chain data has hinted at the factors causing Bitcoin's value to regress amid the presence of institutional players. Kaya yan ang nagbigay daw po ng palatandaan dito or mga clue. Yan ay si on-chain data kung bakit kung bakit itong si Bitcoin ay bumabagsak yung kanyang presyo maski may pumasok ng mga institutional players. Kapag sinabi po nating mga institutional players ay ito po yung mga malalaki na mga investors na mga kumpanya. Yan, mga organizations at saka ayan. Over the past week, Bitcoin experienced more pronounced declines contrary to expectations following the approval of the Bitcoin Spot ETF. Kaya yan na nga, nitong nakalipas na ilang linggo ay nakaranas po itong si Bitcoin ng pagbagsak. Ito po ay kontra po ito sa inaasahan ng lahat na dapat ito ay sasabog. Ayan, kapag nagkaroon na ng approval ang Spot Bitcoin ETF. Kasi yan na nga, maraming papasok na institutional players. At gaya ng sinabi ko kanina ay kung pag institutional players ay ito yung mga bigating mga investors. Bitcoin nearly retested $49,000 on January 11 after the spot BTC approval. This clearance has ushered trillion dollar asset managers like BlackRock into the Bitcoin market. Kaya yan nung January 11 daw po ay nagkaroon po ng retest itong si Bitcoin sa presyong $49,000. Yan, pagkatapos po yan, naganap po yung kanyang pag-akyat sa presyo na ito na $49,000 noong pagkatapos po ng approval ng Spot Bitcoin ETF. However, the asset has sunk 17.7% from the brief $48,650 on January 11 to about $40,500 in the last 24 hours. As a result, market intelligence firm into the block move to unravel the mystery behind this unexpected downturn. Ayan. Mas umangat po siya nito sa presyong $49,000 noong mga January 11. Ayan, dulot ng pagkaka-approve ng mga spot Bitcoin ETF. Ay ang sumunod naman po na nangyari ay bumagsak siya ng 17.7%. Yan, mula po sa presyo na nasa mga $48,650 noong January 11 ay bumagsak po siya itong nakalipas na 24 oras sa presyong $40,500. Kaya yan ang dahil sa pangyayaring ito ay nagsagawa daw po ng isang pagsasaliksik ang itong isang market intelligence firm na si Into the Block para malaman kung ano nga ba ang misteryoso sa likod ng pagbagsak na ito ni Bitcoin. Heightened CEX or centralized exchanges inflow. One noteworthy observation was the consecutive weeks of inflows into the centralized exchanges. Specifically, Into the Block disclosed that centralized exchanges saw an influx of Bitcoin for 6 weeks straight, with almost $2 billion in net deposits recorded since December. Kaya ayan, nakita daw po ni Into the Block na meron daw pong pumapasok na
funds sa mga centralized exchanges na malaking amount ng Bitcoin. Yan. Ayon po rito ay mula daw po ng buwan nitong nakalipas na taon na December ay meron daw pong pumasok na $2 billion na halaga ng Bitcoin. Typically, such trends of sustained deposits into centralized exchanges signal sell-off as the platform offers a straightforward route to fiat. Yet a critical question arises regarding the specific entities exerting selling pressure on the Bitcoin market. Kaya yan, ngayon po sa Into the Block, yan, kasi kung marami daw pong pumapasok na amount ng Bitcoin yan sa mga centralized exchanges, ay nagpapakita po kasi yan ng signal na may magaganap na isang sell-off, massive sell-off. Kaya yan, nagbentahan po, binenta po nila ito. Yan, pinasok po nila sa mga centralized exchanges yung kanilang Bitcoin para ibenta at gawing mga fiat currencies. Kaya ito po yung nagdulot ng selling pressure kay Bitcoin or sa Bitcoin market. Who is selling? Ayan, sino nga ba yung mga nagbebenta na ito? A key insight emerged from the data concerning Bitcoin's average holding time for transacted coins. According to the Into the Block, this metric reached an all-time high on Monday, marking the second highest weekly duration. Essentially, the intelligence firm suggested that long-held BTC tokens had begun circulating. It attributed to the renewed outflow to individuals exiting the Grayscale Bitcoin Trust, GBTC. Kaya ayan po pala. Galing po pala sa mga matagal nang nag-hold ng Bitcoin token. Yan, at saka yung renewed outflow na galing po sa mga nag-i-exit po ng kanilang mga Grayscale Bitcoin Trust or GBTC. Ayan, dyan po galing yung mga nagbentahan ng kanilang mga Bitcoin holdings. Ayan, meron po tayong nakikitang chart dito, holding time of transacted coins. Ayan, yung kulay blue ay ito po yung average time held of coins transacted. Tapos price naman po itong kulay itim. Meanwhile, the balances by holdings metrics presented an intriguing trend. Addresses holding over 1,000 BTC increased their wallets, while those with fewer than 1,000 BTC decreased their holdings in January. Ayan. Notably, addresses that held Bitcoin for 1 to 12 months are among those reducing their balances. Kaya ayan, ito daw po yung mga Bitcoin addresses na may holdings ng Bitcoin assets na umaabot po sa 1 to 12 months ay sila po yung karamihang nagbabawas ng kanilang mga balances or sila po yung karamihang nagbebentahan. Simultaneously, long-term holders who have been significant forces in previous months adopted a more subdued position. Per the report, their portfolios now reflect a slight decrease in the overall Bitcoin holdings. Ayan. Meanwhile, short-term Bitcoin holders increased their Bitcoin positions. The analysis noted that the trend has been consistent since October 2023, which is typically associated with bullish market. Bitcoin top, not in yet. Yan. Despite concerns about the transition from long-term to short-term holders, Into the Block argued the current scenario differs from previous market tops. It pointed out factors such as a lack of volume compared to previous bull markets. It also noted a limited decrease in long-term holders' balances. As a result, the analytic platform suggested that Bitcoin may be experiencing a temporary setback rather than entering a bearish trend. It foresees the asset coming back strong into the bullish territory. Kaya yan po yung pinaka suggestion dito sa research na isinagawa ng Into the Block. Yan, ayon po sa kanila ay si Bitcoin ay mukhang pansamantalang nakakaranas lamang ng temporary na setback. Yung parang correction lamang po talaga. At hindi po siya talaga pumapasok sa isang bearish trend. Yan, hindi po talaga bearish yung kanyang kahihinatnan, kundi isa lamang po itong temporary na setback or correction lamang yung nagaganap dito. Yan, pero sabi niya rito ay nakikita po niya sa hinaharap na ito ay si Bitcoin ay makakabalik rin at mas malakas pa siya.
Ayan, lalong-lalo na kung pag yan, mas malakas siya para pasukin yung bullish territory. At dito na po talaga siya sasabog. Ayan, pagpasok ng kanyang pagpasok dito sa territory ng bullish. Yan, bullish territory. Yan, at alam naman po natin ay marami na ring mga analysts ang nagsasabi na papasok na po ito sa bullish territory habang palapit na po ng palapit palapit na po ng palapit yung Bitcoin halving event na ating inaasahan. At ayan nga, meron na rin po tayong na content sa nakalipas na video na isang analyst na naglabas ng kanyang prediction na isa lamang po talaga itong karaniwang pattern dito kay Bitcoin, na basta sa kada nalalapit po yung magaganap na Bitcoin halving ay talagang nagkakaroon muna ng pagbagsak itong si Bitcoin ng at least mga negative 50%. Kaya ayon sa kanyang prediction ay babagsak po muna itong si Bitcoin ng 50%, pagkatapos niyan ay bago siya sumabog. Kaya ayan, magkatugma po sila dito sa parang analysis na rin ni Into the Block. Kaya ayan, yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit bumagsak itong si Bitcoin ng 17%. Ayan, mula nung nailabas po or nagkaroon po ng approval ang mga spot Bitcoin ETF. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.